Yo, what's up mga pare ko? Yeah. Nandito na naman tayo at muli nagbabalik para gumawa na naman ng panghusga sa mga rapper na talaga naman kala mo. Yeah! What's up? Kanina nag-upload ako ng video reaction na laban ni Tipsy D versus J King. Ngayon, nandito tayo para mag-predict ng mga mananalo o matatalo dito sa paparating na event ng PSP Pangil sa Pangil sa Davao, mga pare koy. Alam nyo na, eto ang lineup na yon. Papang, di ba? Semifinals na to ng Matira Mayaman Pangil sa Pangil sa Davao, mga pare koy. Alam nyo na, puta, napaka-solid na mga lineup na yan, no? Ang dami mga bobong rapper dyan, no? Ang dami mga bobong rapper dyan, di ba? Ayun, no? Ang ina nyo, ha? Mga tanga-tanga kayo, ha? Siyempre, mamimili tayo ng mga manok natin dito na pakiramdam ko kung sino yung mga llamado at mga dehado rito. Hindi natin patatagalin. Umpisaan na natin to sa unang laban ng gabi. Romano versus Jos. Romano versus Jos. Si Romano, tangina. Kakatapos lang din ng battle ni Romano. Suki rin ng PSP to eh. Suki ng PSP si Romano. Anong laban niya kay Invictus? Ganda rin ang laban nila. At panalo si Romano ron. At si Jos, kakatapos lang din ng battle niya sa flip top. At panalo rin si Jos doon. Parehas silang galing sa panalo. At etong dalawang to, parehas magaling. Parehas aggressive to. Parehas silang may bars. Parehas silang may sa jokes. Pakiramdam ko lamang si Romano rito. Sa technical, marami ring mas maraming pakiramdam ko, mas maraming technical si Jos dito sa laban na to. Para sila rito may kahinaan at kalakasan na parehas nilang style, parang ganun. Pero pakiramdam ko kung sa gabi na to ay pareha silang magwa 100%. Pwedeng talunin ni Jos si Romano kung mape-perfect niya yung dala niya at kung malakas talaga yung sulat niya. Pwede siyang manalo kay Romano, pero pakiramdam ko naman hindi ganoon kadaling talunin si Romano, lalo na putangin alam naman natin si Romano kung gaano ka-preparado lagi yan. At pwede siyang ma-veterans move nito ni Romano. Pero para sa akin, malakas pakiramdam ko rito na Romano ko rito. Pakiramdam ko pwedeng matalo pwede lang makalusot si Jos kay Romano kung mapeperfecto niya yung sulat niya o yung performance niya na malakas. Pero kung maperfect niya tas hindi ganun kalakas yung mga sulat niya, tapos si Romano naman, puta, alam naman natin si Romano. Para lang yung alam mo yung Romano 3D? Kung napanood nyo na yung Romano 3D, napakalakas din ni 3D, pero puta na veteran move siya ron ni Romano. At ganito rin ang mangyari, kaya Romano ko rito. Dito naman tayo sa pangalawang laban dito sa Zaki versus Fukuda. Zaki versus Fukuda. Tangina. Si Fukuda, hindi ko alam kung kailan yung huling battle niya, pero si Zaki, men, puta, napaka-grabe niyan. At sigawan niyan, malamang sa malamang. Parang ganito tayo. Paganuhan niya, puta. Si Fukuda kasi, hindi ko alam kung kailan yung last battle niya, pero hindi ko na matandaan. Pero si Zaki, kakapanalo niya lang din kay Young One. At kung napanood nyo ng live, puta, napakagaling ni Zaki ron. Magaling din si Young One, pero iba pa rin talaga yung Zaki. Alam mo kung gaano siya kakupal talaga sa stage. At dito, para sa akin sa battle na to, Zaki ako rito. K-Ram versus Krega. Tangina, ano to? Comeback ni Krega to ah.
Kairam versus Krega. Si Krega ay magaling sa technical na mga linya. At may mga pasundot-sundot din ng jokes si Krega, pero mas lakas niya talaga ay technical. Syempre, Davao yan, puta. Si Krega, lahat ng battle niya sa Davao, pakiramdam ko, lagi siyang preparado. Kahit nung laban namin sa Davao, putang ina, ano ako ron, kulata ako ron. Iba si Krega rin, kaya niya rin sumabay sa jokes. Si Kairam, kagagaling lang ni Kairam sa talo kay Kamandag. At hindi natin alam kung gaano rin kasabik manalo si Kairam dito. Dahil kagagaling niya lang sa talo nung nakaraan. At pwedeng bumawi si Kairam dito, pero hindi natin pwedeng baliwalain si Krega dahil sobrang lakas ni Krega, dahil alam naman natin minsan hindi rin lumulusot ang joke sa technical, pero depende kung paano dadali ni Krega yon. At depende rin kung gaano kalakas yung gagawing pyesa ni Kairam. Pero kung magiging 100% si Kairam dito tas hindi siya mag-choke, dito sa battle na to, Kairam ako. Pero hindi natin pwedeng baliwalain si Krega. Yan, sa Kairam versus Krega, Kairam ako dito. Etong sunod, Jonas versus Nikki. Walang ina mo. Dalawang rapper na bobo. Jonas versus Nikki. Ito sa akin lang Pakiramdam ko si Nikki kasi isa sa pinakamagaling na komedyante rin ng Davao, ng mga Bisaya. Umaga, kung may pambato ng Bisaya na joker, si Nikki yon. Kayang sumabay si Kairam nga, tinalo niya si Nikki. At first time maglalaban ni Jonas at ni Nikki. At pakiramdam ko mahihirapan si Jonas kay Nikki dahil si Nikki ay flexible din, nagbabars din. At alam mo yung kaya niyang sumabay ng jokes kay Jonas. At si Jonas ay isang bobong rapper yan. Kumbaga, nananalo lang yan dahil mga tropa niya mga judges. Pero sa gabing to, pakiramdam ko, hindi mananalo si Jonas kay Nikki dahil ibang Nikki yan. Preparado yan. J Black versus Don Pao. Eto, putang ina. J Black versus Don Pao. Eto talaga mahirap to. Mahirap tong i-predict kung sinong mananalo sa dalawang to dahil si J Black ay mula nung nanalo siya kay Pistolero, nakita nyo naman yung perform niya kay Mot. Yung laban nila ni Mot, puta grabe rin yun. Iba, alam mo yun, yung pag ganun siya, palakas siya ng palakas. At pakiramdam ko, hindi rin naman magpapabaya dito si J Black. Dahil alam naman natin si J Black, puta, mula nung nanalo siya kay Pistol, kailangan, parang yung naging ano sa kanya ng tao, lagi na siyang inaabangan, lagi nang kailangan malakas yung dala niya. At pakiramdam ko, kailangan gawin ni J Black yun. At si Kuya Don Pao, pukin ang ina, champion ng Bahay Katay. At alam ko, wala pa rin nakakatalo kay Kuya Pao. Alam ko, undefeated din si Kuya Pao. Sa flip top, wala pa rin siyang talo. Kay Zaki pa lang ata laban niya. At sa PSP, kay Nikki rin, nakalaban niya si Nikki at panalo din siya ron. At putang ina, magpapaulan ng bars yan si Kuya Pao. Magandang laban to. Magkaibang technique to Isang technique na si J Black kasi may bars na namemersonal. Ganon din si Kuya Pao, may bars na namemersonal. Pero iba yung ano ni Kuya Pao na hashtag. Alam mo yun, mas maraming punchline na kaya nga siya binansagan na punchline king. Puta, dahil alam mo yun, sa isang round, sobrang daming hashtag, sobrang daming punchline na lumalanding. At si J Black naman, magaling mag-set up ng game. Kaya sigurado magkakapukpukan dito. Pero kung ibabase natin sa malalakas na bars, dami, pakiramdam ko kay Kuya Pao to. Don Pao ako rito. Etong prediction ko ay para sa akin lamang. At may kanya-kanya tayong rito, manok. Pero eto sa akin ang mga manok ko, itong mga para sa akin mananalo. Sak Maestro, Pistolero, putang ina. Sobrang ano na ito.
Sak Maestro, Pistolero, dahil si Sak Maestro nung nakaraan, laban niya kay Lanzetta, grabe yun. Pakiramdam ko yun ang pinaka malakas na Sak Maestro bukod dun sa Zaki, Disaster, tsaka Mzite. Ito yung Sak Maestrong napanood ko na puta. Sobrang galing. Sobrang lakas at puta. Hindi kasi ako nanood eh. wala nung laban nila. Hindi ako nakanood nun. Pero sabi ng mga tao, sobrang lakas daw. Kasi saktong kumain ako. Pero sabi nila, lakas daw ni Sak Maestro. Kaso nga lang, mas malakas daw si Lanzetta. Pero, yun nga. Alam naman natin si Sak Maestro pag nagprepara. At si Pistolero, laban kay Pistolero. Puta, nung laban ni Pistolero tsaka ni Mot, grabe yun. Kung napanood nyo ng live yun, puta, pukpukan talaga yun. Pag round ni Mot, kala mo kay Mot na. Pag round ni Pistol, kala mo kay Pistol na. Grabe yung laban na yun. At parehas magkaiba ng technique. Isang technical na nagbabars. Laban kay Pistolero na magaling gumawa ng mag-convince, magaling mag-dissect ng estilo. Magandang laban to, pero syempre kung maiwa 100% Sak Maestro to, pwede niyang talunin si Pistolero. Pero kung mapipredict ni Pistolero yung mga gagawin ni Sak Maestro, ay pwede ring matalo si Sak Maestro. O kung may ibang gameplay si Pistolero dito na magagawa na hindi maiisip ni Sak Maestro, pwedeng Pistolero. Pero para sa akin, kilala ko si Pistol maglaro. At first time nilang maglalaban, pakiramdam ko mas maraming anggulong mapipili si Pistolero kay Sak Maestro. Kaya Pistolero ako dito. Yun na yung mga sa akin. Romano versus Diyos, Romano ako. Zaki versus Pukuda, Zaki ako. Kairam versus Krega, Kairam ako. Jonas versus Nikki, Nikki ako. J-Black, Don Pau ako. Sak Maestro, Pistolero ako. At dito na tayo sa Matira Mayaman. Mot versus Lanzetta. Damn! Grabe to. Ano to? Di natin to. Kung ibabase natin sa performance nung nakaraan, PSP, grabe si Lanzetta. Grabe yung ginawa niya ron. History yun, lalo na nung pinaakyat niya raw si Mami Annie. Wala kasi ako nung laban nila ni Sak Maestro, kumain nga ako nun, sayang di ko napanood. Sobrang lakas ni Lanzetta raw at yung performance niya hindi nga daw talaga kayang tapatan ng preparadong Sak Maestro dahil desperadong Lanzetta ang umakyat sa stage. At kung kay Mot naman, puta, grabe rin yung Mot. Nung gabi na yon, parang bumalik na yung dating Mot, yung gigil na Mot. Nung sumali sa Isa Buhay, ganun yung Mot. Damn, ang hirap nito kung sino mananalo rito sa dalawang to. Pero, magkaibang atake. Isang namimersonal na Lanzetta at isang Mot na yung laro talagang naglalaro lang siya sa salita at sa may mga bars na si Lanzetta naman puta may personal na tira. Pero may mga bars din na malalakas. Pukin ang hirap nito. Hindi natin masasabi rito kung sinong pwedeng manalo. Pero kung maibabalik ni Tomas yung gutom niya na gaya nung laban niya kay Onyx, laban niya kay Apex, pakiramdam ko Mot ako rito. Hindi naman natin masasabi kahit sabi nating sobrang lakas ni Lanzetta ngayon at si Mot ay may mga yung battle niya kay J-Black meron siyang alanganin. Paano kung lumabas yung Mot nung laban niya kay Apex? Pwedeng ganun yung mangyari. Pero para sa akin, Mot ako rito. Mot versus Lanzetta, Mot ako rito. At eto na, Sixth Threat versus Shei. Puta, ina mo. Damn. Eto ang mahirap.
Mahirap talagang malaman kung sino mananalo dito sa Sixth Threat versus Shei. Ito mahirap i-predict to eh. Dahil si Shei ay isa buhay champ din at alam naman natin kung gaano kagaling si Shei, ang nag-iisang tumalo kay Looney. At si Sixth Threat naman, lahat ng performance ni Sixth Threat, busog tayong lahat doon at sobrang solid lahat nun. Lalo na yung laban niya kay Akata, puta, grabe yun. Grabe niya kung paano niya nilaro yung laro ni Akata, kung paano niya ginamit yung technique ni Akata. Damn, ang hirap na ito. Para sa akin dito, bala na judges kung sino magdidesisyon dito. Tsaka parehas kong idol tong dalawang to pagdating sa battle rap. Kaya parang, damn, ang hirap. Kayo kung sino para sa inyo, para sa akin. Mahihirapan judges dito. Kung pakiramdam ko, magiging butas na lang rito kung sino mag-choke sa kanila. Kung may mag-choke man, yun siguro yung magiging butas ng pagkatalo. Ito ang hindi ko mapipredict, tong Sixth Threat Shei. Sobrang, yan. Yun! Para sa akin, yun yung mga manok ko. Romano, Zaki, K-Ram, Nikki, Don Pau, Pistolero, Mot, at sa Sixth Threat Shei, bala na kayo kung sinong mananalo para sa inyo. I-comment nyo kung sino mananalo sa kanilang dalawa, kung ano sa tingin nyo. Pero sa akin yun. Yun yung mga manok ko. At kita-kits tayo dyan sa September September 21 yata to. September 21. Diyan sa Davao. Kita-kits tayo mga pare koy. Alam nyo na. Hanggang sa muli. Peace out.